So alam niyo po ba mga kababayan, balita po natin ang gagalaiti daw, itong si Mike Defensor dito po kay NBI Director Attorney Melvin Matibag dahil nga mga kababayan bukod sa nabuking yung negosyo nila, sasampahan na po ng kaso ito pong si Mike Defensor. So ngayon, sa sobrang kagalitan ni Mike Defensor mga kababayan, tinatangan niya na po itong si NBI Director Melvin Matibag. So ito, i-play po natin. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant. Alam nyo kasi mga kababayan na mahirap kasi dito, nabuking na lahat ng kalokohan na pinaggagawa nito pong si Mike Defensor. Lalo na nung sinalakay yung isang KTV bar na kung saan nalaman po natin kung ano po yung negosyo ng pamilya nito pong si Mike Defensor. So ngayon kung titingnan po natin, kahit anong sabihin ni Mike Defensor ngayon, wala na po siyang magagawa mga kababayan dahil nga sasampahan na siya ng kaso ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya nga kahit anong sabihin niya, kahit anong gawin niya mga kababayan, nakita na ng mamamayang Pilipino kung gaano nga ba kadumi yung negosyo po nila. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. 7-Eleven, andito po yung may studio dyan, may offices sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman, dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito. Kita nyo kung gaano kayaman ni Mike Defensor, no? Tapos ang negosyo pala, ganun. Diba mga kababayan? Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit pinagtatawanan yung aligasyon ni Atty. Baligod about do sa isang senador na sangkot daw sa human trafficking kasi kumukuha daw ng mga babae, mga kababayan. Pinagtatawanan na lang po ng taong bayan yan dahil alam naman ng mamamayang Pilipino kung sino po talaga ang sangkot sa ganyang klase ng gawain. At yun ay walang iba kung hindi, allegedly, ito pong si Mike Defensor. So ngayon, ituloy pa natin. Ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa... Wala, nahuli ka na tapos mandadamay ka pa ng iba. Alam niyo yung pangit dito kay Mike Defensor, nahuli yung Chicago, KTV bar dito po sa kanyang compound. Tapos ngayon ang ginagawa niya mga kababayan, ibinabato niya yung kasalanan nila doon po sa ibang mga establishmento na may ganyang negosyo mga kababayan. Pero kung tutuusin naman po talaga, wala naman po masama doon sa KTV bar. Ang masama, nung ni-raid yung KTV bar mga kababayan, may mga may isang room o hallway na konektado mga kababayan dito po sa Blue Hotel. Na kung saan yung Blue Hotel na yon, ang chairman o ang tumatayo na namamahala o may hawak ay walang iba kung hindi itong pamilya mga kababayan ni Mike Defensor. At dahil nga po dyan, kung titingnan po natin mga kababayan, yan din po yung isang dahilan kung bakit talagang sangkot itong si Mike Defensor. Dahil nga, imposible naman na hindi niya alam kung ano yung negosyong ginagawa ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang may bahay. Di po ba mga kababayan? At ang isa pa po dyan, gaya nga ng sabi ko kanina, wala namang masama kung may negosyo kang KTV bar. Ang nagiging masama lang yan kung nagiging parte na yan ng prostitusyon mga kababayan. At higit sa lahat, nagiging masama din yan kung sa loob isinasagawa yung session ng paggamit ng ipinagbabawal na bato o ipinagbabawal na damo mga kababayan. Ano po? So ngayon ituloy pa natin. City of Dreams, sa Resorts World, that po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit
ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag Parang sinasabi dito ni Mike Defensor, korporasyon mga kababayan, itong establishmento na ito. lang ng imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau... Yan! Eto na mga kababayan, pinersonal na itong si NBI Director Melvin Matibag. Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasabi. Eto mga kababayan alam nyo, ang lagi nilang sinasabi dito para malinis yung pangalan nila, dapat daw itong NBI nag-iimbestiga sa korupsyon, dapat daw ang inuuna ng NBI na imbestigahan yung maanumalyang korupsyon na nangyayari po dito sa ating bansa. Pero tandaan nyo mga kababayan hindi po mandato ng NBI na imbestigahan yung korupsyon na yan dahil nga ang may hawak niyan ay walang iba kung hindi ang ombudsman. Kaya nga po ang ombudsman mga kababayan ang nag-iimbestiga dito po sa malawakang korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa. Ang mandato ng NBI mga kababayan ay papanagutin yung mga lumalabag sa batas katulad nitong sina Mike Defensor. Dahil nga nahulihan mga kababayan o niraid. Nung niraid yung isang KTV bar na Chicago KTV bar mga kababayan, nakitaan na may prostitusyon, may human trafficking, may gumagamit ng ipinagbabawal na damo at yung KTV bar na yon mga kababayan ay nangungupahan doon po sa establishmento na di umano ay konektado dito po kay Mike Defensor. So ang dapat sagutin dito ni Mike Defensor kung paano niya ididepensa yung kanyang sarili pag nasa sa korte na. Hindi yung pepersonalin niya yung mga tao na magsasampa ng reklamo laban po sa kanya. Salita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng... Yan ang pinakamainam na dapat mong gawin. Idepensa mo yung sarili mo sa korte, hindi yung pepersonalin mo yung taong nagdidemanda laban sa'yo. Kasi mga kababayan, yung ginagawa dito ni Mike Defensor, tinatangan niya itong si NBI Director Melvin Matibag, hindi daw marunong mag-imbestiga, hindi daw nag-iimbestiga na maayos. Pero kung ito para sa akin kung yan yung argumento mga kababayan ni Mike Defensor, ang ending dito, guilty talaga siya. Kaya siya na may personal. At saka ang pinakamatindi dito, ibinabato niya sa iba, yun dapat ay sinasagot nila. Kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto na manahimik tayo. Hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung anong katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa.
Wag daw maniniwala kay NBA Melvin Matibag, kay NBA Director Melvin Matibag dahil si Matibag daw po mga kababayan ay bobo at tanga daw po at hindi daw po alam ang ginagawa. Porket kasi tinamaan ka. Yun ang mahirap dyan mga kababayan. Porket tinamaan siya at nabisto yung kanilang mga pinagagagawa na hindi maganda, ngayon pinepersonal niya si NBI Director Melvin Matibag. Hindi niya lang kasi matanggap na sa mga kamay mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag na booking yung pinagagagawa nilang hindi maganda at yung maruming negosyo po nila. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon, laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila, wala na. Nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Di ba mga kababayan, ganito lang naman yan eh. Kapag ka nagagalit ka, guilty ka. Kapag ka ad hominem attack yung ibinabato mo, automatic guilty ka. Kaya ka nagkakaganyan. Kasi mga kababayan, kung hindi naman siya guilty, kung alam niya naman sa sarili niyang malinis siya, bakit siya may personal? Kung pwede naman niyang sagutin ng maayos at magpresenta siya ng kanyang kontra-ebidensya, ika nga mga kababayan, dun sa mga aligasyong ibinabato sa kanya sa mismong korte. Pero dito makikita nyo talagang galit na galit. Ito pong si Mike Defensor, nagbabato ng ad hominem attack. Yan po ay nangangahulugan mga kababayan na talagang guilty po siya. Kasi nga, sa mga kamay ni NBI Director Melvin Matibag, nabuking yung maruming negosyo na pinaggagawa po nila. So ngayon sinagot po yan mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag at ayon po sa kanya, wait lang yan. At ayon po sa kanya mga kababayan, hindi daw po ito politika. Wala daw pong namumulitika mga kababayan dahil maliwanag naman kung ano po yung sinasabi ng ebidensya. So ito i-play po natin. Mahirap na sabihin politika pa rin po dahil ito na yung mga dokumento na nagsasabi na Ayan! si Mike Defensor. Kasi sa totoo lang ang labanan dito mga kababayan, tibay ng ebidensya, dokumento na magpapatunay na talagang etong si Mike Defensor sangkot po talaga sa human trafficking. Ngayon hawak po ng NBI yan. May dokumento, may ebidensya. So paano niya po ito itatanggi mga kababayan? Di po ba? Kaya siya nang gagalaite kasi hindi niya matanggap na may ebidensya talaga laban po sa kanya at malaking posibilidad na makulong po siya at yung kanyang kaso non-bailable pa. Knowingly and consciously, pumasok siya sa negosyo ng human trafficking. Sir, kailan? May kasama pa yung iba mga official din ito na nandito. Sir, kailan? Kailan po? We are looking at Friday to file it kasi naging mahirap yung pag-aaral namin. Kinuha pa namin yung mga official documents. So sa ngayon kasi yung annexes pinapacertify na lang namin para pagpasok sa piskalya, mas malinaw yung mga ebidensyang nakakita. May matrix. Makakasama ulit yung isang anak na corporate secretary kasama. Diba? Iba yung degree ng participation nila. But this one, ditong ebidensya na to will strengthen yung point natin that Mike Defensor is can be indicted for qualified human trafficking. Yan! At incidentally, you mentioned, meron doon personality na nahuli, yung Mr. Lauren Touch will also be filing sa kanya ng crime of solicitation, yung ating anti-file sa Pasig Prosecutor. Di ba mga kababayan? Kaya kung titingnan natin, mahirap po talagang itanggi ito ni Mike Defensor kasi bukod sa may hawak na ebidensya mga kababayan ng NBI, talagang maliwanag nga naman na yung pamilya mismo ni Mike Defensor mga kababayan ay may posisyon po doon po sa Blue Hotel mga kababayan na di umano ay konektado dito po sa KTV bar. Di ba nasangkot sa human trafficking? Kaya nga mahirap po talagang itanggihan at imposible na hindi po alam ni Mike Defensor yung ginagawa ng kanyang pamilya. So ngayon, bakit nga ba nanggagalaiti kanina? Etong si Mike Defensor mga kababayan. Dahil nga, eto daw pong si ex-representative Mike Defensor, kakasuhan ng NBI ng human trafficking. Maliwanag po na sinabi yan kanina
sa press conference mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag na talagang kakasuhan po nila sa DOJ. Ito pong si Mike pakitama na lamang po ko kakasuhan po nila itong si Mike Defensor mga kababayan ng human trafficking. So ito i-play po natin. Yes, good morning. Thank you for coming. So we'd like to make a report on what's are the accomplishments of NBI. Unang-una, no, yung kahapon we were able to make apprehension and nakuha natin yung 23 40-footer container contains tobacco, STG, NCR, NBI, NCR, and STG. Lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, kung ba't hindi kagad na file dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation and upon studying the documents including the floor plans of the Clip Point Square which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago, no? Oh, ayan no. 'Di ba mga kababayan, alam nyo karma na ito kay Mike Defensor eh. Hindi lang si Mike Defensor yung kinakarma dito dahil sa paninira nila sa gobyerno. Kung hindi pati yung 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Dahil kung makikita nyo, di ba mga kababayan, unti-unti nang inilalaglag ng Cayetano Black yung 18 nagpakilalang kargador ng maleta. So ngayon, unti-unti na silang kinakarma dahil po sa ginagawa nilang paninira laban po sa gobyerno ni PBBM. Sabi ko naman po sa inyo, mahirap patumbahin mga kababayan, mahirap pabagsakin yung taong gumagawa ng mabuti at nagtatrabaho ng mabuti para po sa ating bansa. Mahirap hilahin pababa si PBBM dahil nga mabuti yung hangarin yan sa bansang Pilipinas. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, dito maliwanag daw na malaki ang partisipasyon mga kababayan ng Mike Defensor sa human trafficking. Ano po na ginagawa nito pong Chicago KTV Bar. So ngayon ituloy pa natin. It was observed na yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ang Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the city engineer's office nung nag-submit, humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTV from the start pa lang. Diba? And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the city engineer's office ng Pasig City. So ano yung mga nakita? Galing mismo yan mga kababayan sa City Engineering Office ng Pasig City. Di ba sinasabi kanina ni Mike Defensor, mali ka Matibag kasi yan inaprubahan pa yan ng ating butihing Mayor Vico Soto. Yang floor plan, ika nga mga kababayan, noong building, kaya mali ka Matibag. Pero maliwanag mga kababayan na yung mga documents kasi na hawak ni NBI Director Melvin Matibag ay galing po sa City Engineering Office ng Pasig City mismo. Kita nating pagkakaiba rito, no? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTV sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile nating kaso, no? So pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that doon sa mga i-cater nilang mga customer doon sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose doon sa main entrance na nilalagay nila rito. So, lahat ng ginawa na to, there are changes doon sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila doon sa City Engineering's office. So, doon pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV,
na supposed to be nakalagay dun sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Ah, Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya pakita namin sa inyo yung video so that you have better understanding. At mamaya pwede nyo lapitan yung plano. Ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago. KTV kasama yung Blue Hotel. Okay? oh, kaya nang gagalaite si Mike Defensor mga kababayan kasi booking na yung kalokohang pinaggagawa po nila. Ang masaklap nga lang mga kababayan, kahit anong gawin niya, hindi niya makuha yung hindi niya makuha yung gusto niya na pabagsakin etong si NBI Director Melvin Matibag. Biruin nyo, nagpakalat sila nung una mga kababayan, yung mga kaalyado nila, yung mga taga-suporta nila, yung mga vlogger nila, nagpakalat ng video ni NBI Director Melvin Matibag mga kababayan na kung saan nagmumura, nagbabanta at kung ano-ano pa yung mga ipinakalat pa nila na maling impormasyon laban po dito kay NBI Director Melvin Matibag. Kaso nga lang ang problema, hindi po nila mapabagsak at mas lalong hindi po nila kayang sirain at parang ang dating bumabalik lahat ng ginagawa nila dito rin kay Mike Defensor. So ngayon mga kababayan na maliwanag dito, kahit ano ang gawin ni Mike Defensor, hindi na po talaga niya maikakaila na alam niya yung mga nangyayari dito na human trafficking sa Chicago KTV bar mga kababayan na konektado doon po sa Blue Hotel na konektado rin sa kanyang pamilya. So ngayon ituloy pa natin. So, Yan o, pinagpipicturean yung floor plan. First floor po niyan, Chicago, second floor is Blue Hotel. Makikita niyo. Oh. So yan yun mga kababayan. Kung makikita nyo, tumayo na yung mga reporter, pinagpipicture na mga kababayan yung mga floor plan, and then yung mga nabago. Ano po dito sa sinasabing establishmento na pag-aari mga kababayan o konektado dito po kay Mike Defensor. At saka ang isa pa dito mga kababayan, na ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na hindi lang si Mike Defensor yung kinakarma dito dahil sa mga pinaggagawa po nila at mga kasinungalingan na ipinapakalat po nila. Kung hindi, maging yung 18 kargador ng maleta, talagang kinakarma na rin. Kasi nga, may lumabas po na balita na ito daw pong 18 na kargador ng maleta or itong 18 maleta boys ni Saldico daw mga kababayan ay naiwan daw po sa ere or iniwan sa ere ng Cayetano Block. So ngayon ito, i-play po natin. Bakit mga kababayan? Tila iniwan umano sa ere ang 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico na mga senador na nag-udyok sa kanila na lumantad. Ayon kay Congressman Benny Abante, ang 18 pa ang haharap ngayon sa kabi-kabilang kasong inihain ng mga isinasangkot nila sa flood control scandal. Yan! Nagbabalik si Willie Delgado Jr. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, napakatinding karma nito. Kasi biruin nyo nagpagamit ng gamit na gamit itong 18 kargador ng maleta dito po kay Mike Defensor at dun sa Cayetano Block. Tapos nung nagamit na sila mga kababayan, ang ending iniwan na lang sila sa ere at pinabayaan na sila na humarap sa kabilaang kaso. Ibig sabihin, sa iba't ibang kaso na isinampa ng iba't ibang mga taong inakusahan nila dito po sa isyo ng maanumalyang flood control. Matapos pumalaot ang nagpakilalang 18 dating bodyguard ng nagtatagong si Zaldico at nagpakawala ng mga umano'y pasabog, tila iniwan naman sa ere ng mga senador na nagsubo sa kanila sa kapahamakan. Yan! Matapos mauwi na lamang sa isang press conference ang ipinangakong Blue Ribbon Committee hearing kamakailan. Malinaw para kay Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Bienvenido Abante na inabando na umano sila ng mga politikong unang sumuporta sa kanilang aligasyon. Yan na! Kaya tuloy, posibleng sila lang ang sumalo sa samot-saring kasong posibleng isampa sa kanila na mga personalidad na kanilang isinangkot sa controversial na... Di ba mga kababayan? Ay, Ma'am Elsa Brillante, mega love shoutout. Live to, hindi to tape. Di ba mga kababayan? Ito, maliwanag. Yan ang napapala ng mga taong nagpapagamit doon po sa mga politikong may hidden agenda, ika nga. Biruin nyo, pagkatapos gamitin ng mga senador na nag-udyok sa kanila, na mag-akusa kung kani-kanino, yung iba pa nga siguro baka gumawa pa ng script ng mga ito, iniwan na lamang po sila sa ere,
ng ganito. Ang masaklap nga lang nito mga kababayan, pag lumamig na itong isyong ito, pag hindi na ito pinag-uusapan, ang kawawa dito mga kababayan ay yung 18 kargador ng maleta. Bakit? Sa tingin nyo ba papansinin pa yan ng mga taong gumamit sa kanila? Sa tingin nyo ba tutulungan yung mga yan na humarap sa magkabilaang kaso? O sa magkakaiba na kaso na isinampa sa kanila ng magkakaiba na tao na inakusahan nila? Ang ending niyan, pababayaan na yan. Masaklap nga, baka mapatulad to kay Gutesa mga kababayan na hindi na po alam kung nasa saan na bang lupalop. Na maleta issue. Partikular na tinukoy ni Abante ang mga kaalyado ng inalis na Senate President na si Alan Peter Cayetano. Kabilang si Senator Rodante Marcoleta na hindi nagpakita noong June 16. Nilinaw kasi ni Abante na illegal na inuudyukan ni dating Congressman Mike Defensor na lumutang sila sa umano'y pagdinig. Naunang inakusahan ng 18 ex-bodyguards ang ilang miyembro ng Kamara, Senado at ilang pang personalidad na tumanggap di umano ng mali-maretang pera mula sa puganting si Zaldico. Mariin naman itong itinanggi na mga pinagbibintangang personalidad, kabilang na si Manila Representative Benny Abante. Para kay Abante, ang napurnadang hearing ay lalo lamang nagpalalim hindi lamang sa mga tanong tungkol sa kredibilidad ng mga aligasyon kundi maging ang motibo sa likod nito. Ako si Willie Delgado. Ayan di ba napakaliwanag mga kababayan, iniwan daw sa ere itong 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Pagkatapos gamitin ng Cayetano Black, pagkatapos udyukan na magsalita ng ganito laban kay ganito, iniwan na lamang po sa ere na para bang wala ng halaga. Di ba mga kababayan? Kaya ang ending, sa huli, itong 18 kargador ng maletang ito, baka nga hindi pa kumpletong bayad sa mga ito Iwanan na sa ere, itong mga ito pag wala na itong silbi. Baka nga ang ending nito, makikinabang lang. Lahat ng ginagawa nitong 18 nagpakilalang kargador ng maleta ay itong abogado nila na si Atty. Baligod. Di ba mga kababayan? Kaya nga kung tutuusin sa bagay, yung iba nga dito mga kababayan, talagang takot. Ano po sa, paano ko ba sasabihin? Takot mga kababayan sa pagsiserbisyo sa bayan nung panahon. Mga kababayan na sila ay nasa serbisyo. Bakit? Dahil meron pong blind item. Ito pong si NBA Director Atty. Melvin Matibag. Dito po sa isa sa 18 kargador ng maleta. Ito mga kababayan, basahin po natin. Sabi dito, isa sa maleta boys lumaklak daw po ng Sonrox mga kababayan ayon daw po kay NBA Director Melvin Matibag. Bakit daw? Kinumpirma ni National Bureau of Investigation NBA Director Melvin Matibag na isa sa tinaguriang maleta boys ang uminom ng Sonrox upang papikein ang pagkakasakit habang nasa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines, AFP. Bakit daw mga kababayan mas pinili nung isa sa 18 kargador ng maleta ang uminom ng Sonrox mga kababayan kaysa daw po magserbisyo? O bakit mas piniling pikein yung sakit para hindi makapagserbisyo? So ngayon sabi pa dito, sa programang On Point sa Bilyonaryo News Channel, isiniwalat ni Matibag na ayaw umano ng dating sundalo na madistino sa Mindanao. Kaya naisipang uminom daw po ng bleach. Sabi po dito, when he is being assigned to Mindanao, ayaw niyang pumunta, wika ni Matibag. Matapos mabisto ang kabalbalan, sinibak umano sa serbisyo ang sundalo hanggang sa mapadpad sa kampo ni dating Ako Bicol, Party List Representative Zaldico. Uminom siya ng Sonrox para i-fake niya yung nangyari sa kanya. So he was discharged paglalahad ni Matibag. Aniya, nakumpirma ng NBI ang ginawang pamimeke ng dating sundalo. Bahagi ng pagbusisi nila sa background ng maleta boys ni Zaldico. Sa 18 na maleta boys, 12 sa kanila ang dishonorable discharge, kung saan isa rin ang uminom ng Sonrox para hindi madistino sa Mindanao mga kababayan. Ayan napakaliwanag na sinasabi dito na talagang pineke nung isa sa 18 maleta boys yung kanyang pagkakasakit mga kababayan para lamang po hindi madistino diyan po sa Mindanao. So ngayon para sa akin, kung nagagawa nila yung ganyang mga bagay para magsinungaling, para lang hindi madistino sa Mindanao mga kababayan nung sila ay nasa serbisyo pa, ibig sabihin, lahat ng sasabihin ng mga yan na pag-aakusa kung kani-kanino, hindi na po talaga kapanipaniwala.
'Di ba mga kababayan? Hindi po talaga kapanipaniwala dahil una pa lang, alam nyo na na yung mga sinasabi nila, sila rin ang kumukontra. Yung mga sinisiwalat nila, sila rin mismo mga kababayan, ang sumisira at nagpapatunay na puro kasinungalingan. Bakit ko nasabi? Di ba mga kababayan, makikita nyo naman yung depekto sa mga sinasabi po nila. Makikita nyo mga kababayan yung kasinungalingan sa mga pinagsasasabi nila. Kaya nga para sa akin mga kababayan, ito po mga nangyayari ngayon dito sa kampo ni Mike Defensor, pamula dito kay Mike Defensor hanggang doon sa 18 kargador ng maleta, yan po ay karma na sa kanila. Dahil po sa pinaggagawa nila na paninira laban po sa gobyerno ni PBBM na wala namang ibang hangarin kung hindi magserbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa posibleng pagsasampa ng kaso laban po dito kay Mike Defensor ng NBI mga kababayan? At ano rin po masasabi ninyo hingil po dito sa pag-iwan ng Cayetano Black sa ere dito po sa 18 kargador ng maleta? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.